Magandang araw sa lahat. Monday ngayon, August 18, 2025. May kwento ako tungkol kay Juan. Ito, babasahin ko. Ang pamagat ay ang istorya ni Juan. Sa isang malayong bayan, nakatira ang pamilya ni Juan. Mahirap lang sila, pero masayang namumuhay dahil magkakasama. Ang pagtatanim ng gulay ng kanyang ama ang kanilang ikinabubuhay. Mabait ang kanyang ama. Kung paanong mabait at mapagmahal rin ang ina ni Juan. Ang ina ang nagtitinda ng mga inaning gulay ng asawa. Ito rin ang nag-aasikaso sa mga pangangailangan nila sa bahay. Si Juan ay mabuting bata. Tumutulong siya sa ina at ama sa gawain ng mga ito. May dumating na malaking pagsubok sa mag-anak. Ito ay nang magkasakit ang ina ni Juan at tuluyang namatay. Labis na nalungkot ang mag-ama sa pagpanaw ng babae. Naging malungkot ang bahay nila na dati ay puno ng kulay dahil kumpleto ang kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay muling nag-asawa ang ama ni Juan. Bagaman at hindi mapapalitan sa puso ang pagmamahal sa ina, sinikap ni Juan na mapalapit sa kanyang madrasta. Lumipas ang panahon, isang tagtuyot ang dumating sa lugar na yun. Ang mahirap na buhay ni Juan ay lalong naging mahirap. Ay pinagkukunan ng kaunting kabuhayan ay nawala. Ni damo ay wala nang tumubo sa lupang pinagtataniman ng gulay ng kanyang ama. Dumating sila sa sitwasyong wala nang makain at wala na rin makunan ng pagkain. Ano ang mangyayari sa atin? Wala na tayong makain. Pari-pariho tayong mamamatay ng dilat. Despiradong iyak na sabi ng madrasta ni Juan. Kailangan gumawa ka ng paraan. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kaiisip, sabi ng ama ni Juan, habang sapu ang ulo ng dalawa nitong kamay. Kung sana ay tayong dalawa lang. Kaso ay nariyan si Juan. Sa pagkakasambit ng pangalan ni Juan, ay napatingin ang babae sa asawa. Pareho nilang naisip na lalong bumibigat ang buhay nila dahil kay Juan. Ano kaya kung tayo na lang dalawa? Makahulugang sabi ng babae. Siguro naman ay hindi masama ang unahin ang ating sarili kaysa kanya. Anang babae, ay posibleng mas gumanda ang buhay nila kung mawawala sa piling nila ang bata. Matagal na nag-isip ang lalaki. Kung nasa poder niya si Juan, ay pari-pareho silang magugutom. Mamamatay din ito kung wala silang maipapakain. Bawal responsibilidad din kung mawawala ng isang bibig na pagkakainin. Pikit matang binuo ng ama ang isang desisyon. Nang sumunod na araw, ay sinama ng ama si Juan sa gubat. Mangangahoy ako. Ipagbibili natin ang mga kahoy para tayo magkapira, ang sabi ng ama. Nang nasa gubat na, ay itinali ng ama si Juan sa isang malaking puno.
Ama, bakit mo ako itinatali? Tanong ng nagtatakang si Juan sa ama. Parang walang narinig ang lalaki. Sa halip ay tinaga nito ang puno hanggang mabuwalan ang anak. Nang inaakalang patay na si Juan, ay namamadali itong umuwi. Ipinagtapat ng lalaki sa asawa ang nangyari. Tama ang ginawa mo. Mas mainam na matapos na ang paghirap ni Juan hanggang maaga. Saka kahit paano ay makahihinga tayo ng maluwag. Nabawasan tayo ng isang responsibilidad. Pakonsuelo ng babae sa lalaki. Nahalata ang hirap ang loob sa ginawa sa anak. Maaga silang napahinga ng gabing iyon. Kinabukasan, ang nagising ang mag-asawa sa isang kakaibang ingay. Ano yun? Pabalikwas na sambit ng lalaki na makasabay silang bumangon ng babae. Patakbo nilang tinungo ang bintana para alamin kung ano ang ingay na yon. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Juan. Payakap nitong hawak ang isang malaking kahoy na nakaatang sa balikat at hila-hila. Ama, saan ko po ito ilalagay? Ang tanong ni Juan. Masyadong mabigat itong kakahuyin natin, kaya ngayon lang ako nakauwi. Halos hindi makapagsalita ang lalaki. Muli ay nagsama-sama ang pamilya dahil patuloy ang hirap na dala ng tagutom. Naisip ng mag-asawa na kailangan talagang mawala si Juan sa piling nila. Isang araw ay inutusan nila na punta sa kabilang bundok si Juan. Pinabaunan siya ng madrasa ng tubig at ng 7 pirasong tinapay. Lingid kay Juan ay may lason ang mga piraso ng tinapay. Malayo na nalakbay ni Juan nang mapansin ang isang grupo ng mga ibon na parang sinasabayan siya sa paglalakbay. Natuwa siya dahil kahit paano ay mayroon siyang kasama. Malayo din ang kabilang bundok. Ilang oras pa at nakaramdam ng pagod at gutom si Juan. Makaupo nga muna sa lilim ng punong iyon at makakain. Napakainit ng araw, ani Juan sa sarili. Inilabas ni Juan ang baon niyang tubig at pagkain. Gayon na lang ang gulat niya nang biglang nagitin na gutom na ibon ang mga piraso ng tinapay. Sa pagkabigla ni Juan, ay nakita niyang agad nagkikisay ang 7 ibon. Matapos tukain ang mga tinapay. Namatay na pala mga ibon. Kasi may lason. Hindi makapaniwala si Juan. Ngayon ay napatutuhanan niya ang unang hinala. Gusto talaga ng mga magulang niya na mawala siya sa landas ng mga ito. Umuwi siya na masama ang loob, pero hindi nagpahalata. Nagulat ang ama at ina nang makitang bumalik si Juan. Ama, ina, ani Juan. Ibig ko pong mapaalam sa inyo para harapin ang aking kapalaran. Kung iyan ang inakala mong makabuti sa iyo, ay gawin mo, anak, sabi ng ama. Lihim namang nagdiwang ang madrasta sa narinig. Noon din ay pinayagan nila ang anak. Nangako si Juan sa sarili na gagawin ang lahat para siya magtagumpay. Sa isang malayong bayan, ipinadpad si Juan. Nagtrabaho siya. Habang nagtatrabaho, ay nag-aral siya. Matalino si Juan kaya marami ang humangas kanya. Lalong kinilala ang husay ni Juan nang walang makasagot sa kanyang bugtong. Ito ang bugtong ni Juan.
Tinangkang patayin ng dalawa ang isa. Ang isa ay nakapatay ng 7. 2 ang natira at umalis ang isa pa. Kung ano-anong libro ang pinaghanapan ng sagot ng mga tinanong ni Juan, pero wala ang makapabigay ng tamang sagot. Kung sino-sino ang pinagtanungan nila, subalit ni isa ay walang makapagsabi kung ano ang sagot sa bugtong. Wala nang maaring kumontra, si Juan ang pinakamatalino sa aking mga estudyante, sabi ng kanyang guro. Oo nga, dahil walang libro o pinakamatalinong tao sa lugar na ito ang makasagot sa kanyang bugtong, susog ng ibang guro. Sa gayon, kinilala at ipinagbunyi ng mga tao ang galing at husay ni Juan. Lumipas ang panahon, sa isang pagtitipon ay may nakilalang magandang dalaga si Juan. Ang kanilang pag-uusap ay nabaling sa bugtong ni Juan. Nag-isip ang dalaga at malambing na sinabi, "Maaari ko bang pag-aralan ang sagot sa bugtong mo?" Pumayag si Juan. Alam kasi niyang imposibleng malaman ng dalaga ang sagot niyo. Samantala, ay umuwi sa kanila ang dalaga. Nagbalat kayo ito na isang kabataang lalaki. Pinuntahan nito si Juan at kinaibigan. Tinanong nito si Juan, "Ano ba ang sagot sa bugtong mo? Alam ko kasing napakarami ang gustong makaalam nito pero bigo na malaman ang sagot." Walang kamalay-malay si Juan kung sino ang kausap. Ipinagtapat niya rito na ang sagot sa bugtong ay ang istorya ng kanyang buhay. Naku, ang sagot para sa bugtong ay istorya ng kanyang buhay. Nang muli magkita sina Juan at ang magandang dalaga, ay sinabi ng huli na alam na niya kung ano ang sagot sa bugtong ng lalaki. "Sige nga," ang wika ni Juan. "Ano ang sagot sa aking bugtong?" Hindi ba ito ang istorya ng iyong buhay? Anang dalaga. Napamaang si Juan. Hindi siya makapaniwalang mahulaan iyon ng dalaga. Napakarami ng nabigong malaman ang makasagutan kaya tunay na nakakahanga ang galing ng babae. Umibig si Juan sa dalaga at hindi nagtagal ay napakasal sila. Iyon na ang wakas ng kwento. Kasi ang babae ang nakasagot sa kanyang bugtong ay kanyang pinakasalan. Hindi niya alam na ang babae ay nagkunwaring lalaki. Okay, sa susunod na kwento. Bye!